Halos 2 taon nang sarado ang mga eskwelahan sa bansa dahil sa COVID-19 pandemic. At dahil hindi pisikal na makapasok sa paaralan, may mga estudyanteng napag-iiwanan sa pagkatuto. Isa nga sa kadahilanan kung bakit kailangan na magkaroon ng ma-reintroduce na mulit yung face-to-face classes ay dahil sa challenges ng remote or distance learning. Unang-una, mahirap itong gawin, Doc Sara, dahil ang sa public schools, unlike the private schools na yung mga estudyante ay mas may capacity to do the online, sa ating mga public schools ay may challenges tayo, either ownership of gadgets o kaya connectivity or affordability of being connected sa mga bahay. Because the teachers cannot see the students directly, except yung mga nagka-occasional home visits, ay yung usapin ng assessment ay mas mahirap yan. Yung pag-assess dun sa pagkatuto ng mga bata ay more difficult itong under remote learning. At because of the unevenness, halimbawa, kailangan ng mas malaki na skills na ng mga bata for self-learning or independent learning, ay iba-iba ang capacity ng ating mga bata dyan. Yung motivation din, yung pagkakaroon ng conducive learning space sa bahay. So all of those factors, in many instances, can lead to what is being termed as learning loss. Maliban dito, nawalan din ang mga mag-aaral ng physical interactions at outdoor activities, mga bagay na mahalaga para sa kanilang social and emotional development. Para matugunan ang mga problemang ito, inumpisahan na ang pilot run for limited face-to-face classes. Pero ito muna ay para sa mga piling paaralan sa mga areas na considered as low risk for COVID-19. Prioridad din muna ang mga estudyante mula kindergarten hanggang grade 3. Itong first key stage na to ang nakita based on the data na more resilient to the COVID, and mas maigsi din yung time nila at saka ng infection, at the other one is mas milder yung mga symptoms nila based on the data. And doon sa child development, sila yung pinakakailangan talaga ng interpersonal interaction for their development dun sa rapid stage ng development na yun where they need the other children. But ito ay sa umpisa lamang because ang kasunduan na natin ng Department of Health after a successful pilot implementation, then certainly we will expand it to the other grade levels. We also allowed for senior high school in a less extent dun sa may pangangailangan ng workshop na hindi maaring sa TechVoc halimbawa, na hindi maaring gawin sa bahay. Halimbawa, ang TechVoc specialization mo ay welding, yung mga hindi maaring ituro remote. Upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 habang nagsasagawa ng physical classes, kailangang masunod ang operational guidelines na pinagtulungang gawin ng Department of Health, Department of Education, World Health Organization, United Nations Children's Fund, at iba pang organizations specializing in children's health. Dito lahat ng mga physical distancing, changing the arrangements of a class para siguraduhin may physical distance yung mga bata, yung pagkakaroon ng hand washing facilities, yung pagkakaroon ng signages to manage the traffic of movement of people within the school, yung mga directions and so on, yung ventilation which is also very important. Kailangan bang bakunado ang mga estudyanteng kasama sa limited face-to-face classes? Siyempre, we encourage na at mas malaki, alam naman natin na mas malaki ang protection kung may vaccine. So as much as possible ay vaccinated, but in our guidelines, it is not yet a requirement. But for teachers and non-teaching personnel, dapat bakunado. Ang pilot study ay tatagal ng 2 buwan, pero pinaghahanda na rin ng Department of Education ang lahat ng public schools para sa limited face-to-face classes na ipatutupad kapag naaprubahan na ang expansion nito sa iba pang levels pagkatapos ng pilot implementation. Hopefully in January ay palalawakin na natin yung age groups that can join the
the face-to-face classes. At that point, hindi na ito pilot but already the expanded phase. Pero ganun pa din, hanggat hindi na-declare na we're already COVID-free and new normal na, ay asahan natin na yung mga school safety protocols and all of these contingencies. Gusto ko lang linawin na syempre kahit pag however we try to put in place the guidelines and protocols, it's not a guarantee na wala tayong incidents ng exposure or magkaroon ng symptom, COVID or COVID-like man yan, at saka magkaroon ng incident na nagkaroon ng exposure. It can happen at the home, not necessarily in school. So kaya kasama sa guidelines talaga natin yung management of such incidents in the school setting. Keep learning medical information from doctors on TV and stay healthy. Subscribe to this channel, like this video, and share it with people you care about.